Sa gitna ng isang wasak na larangan ng digmaan, isang hari ang tumayo hindi para manalo, kundi para protektahan ang isang taong itinuturing niyang anak. Ngunit sa isang iglap, nilamon siya ng apoy, at doon nagsimula ang tunay na bangungot, dahil ang batang minsang mahina, ngayon ay handa ng wasakin ang buong mundo. Ito ang kwento ng isang goblin na umakyat sa pagiging Diyos, at ng paghihiganting kayang lumamon kahit sa mga anghel. Welcome back, mga idol. Pasensya na kung ilang araw tayong walang upload. Kagaya ng nakikita nyo, inararo ng hindi pa kilalang sasakyan ang linya ng aming internet, maraming nadamay. Kasama na ang connection namin, kaya tuluyan tayong nawala ng net. Pero ngayon, ayos na ulit ang lahat. Kaya tuloy-tuloy na tayo sa ating mga recap, at sa pagbabalik natin ngayon, handa ka na bang masaksihan ang laban na magpapabago sa lahat? Isang napakalaking berdeng vortex ang biglang bumukas sa itaas ng larangan ng digmaan. Mula sa loob nito, isang dambuhalang braso ng halimaw ang marahas na lumabas. Sa sandaling ito'y nagpakita, diretso nitong dinurog ang world-level magic skill na Heaven's Descent. Ang mga agos ng banal na liwanag ay agad na nabasag, at ang mga gintong piraso ay nagkalat sa himpapawid na parang basag na salamin. Pinanood ni Lin Tian ang pagkawasak sa kanyang harapan. Sa itsura ng kanyang mukha, halatang may mahalaga siyang naunawaan. Ang kapangyarihan sa lugar na ito ay umabot na sa antas na lampas sa anumang kanyang naranasan noon. Hindi nagtagal, isang napakalaking anyo ang lumitaw sa kanyang harapan. Isa itong higanting kalansay na nakasuot ng baluting may gintong gilid. Siya ang Bone King Veronica. Kinausap ni Veronica si Lin Tian at pinasalamatan siya. Sinabing napakalaki ng naitulong niya bilang painlaban sa papa. Dahil sa kanyang tulong, nagkaroon siya ng sapat na oras upang makumpleto ang pinakamataas na mahika, ang Hand of Calamity. Nilinaw rin ni Veronica na hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay nakatayo ang isang napakalaking hukbo ng dambuhalang mga halimaw, handang tapusin ang labanan. Sa puno ng kumpiyansang boses, sinabi niya kay Lin Tian na desidido na ang sitwasyon. Mula sa sandaling ito, sila na ang kokontrol sa lugar. Inutusan niya si Lin Tian na bumalik at pamunuan ang hukbo ng mga goblin upang lipulin ang natitirang mga kabalyero. Nagkunwari si Lin Tian na malubha ang kanyang sugat. Sinabi niyang kailangan niya ng gamutan at pakiramdam niya ay hindi na siya magtatagal. Ngunit walang pakialam si Veronica. Para sa kanya, ang isang piyong nagampanan na ang layunin ay wala ng halaga. Sinabi lang niya na kung hindi na siya makakalaban, manatili na lang siya sa kinaroroonan niya at may darating na gagamot sa kanya matapos ang labanan. Hindi nagulat si Lin Tian sa kanyang sagot, naging kalmado at malamig ang kanyang ekspresyon. Sinabi niyang napakatalino ng plano ni Veronica. Sa sandaling makamit ang kanilang layunin, agad siyang itatapon. Naisip din niya kung talagang natatakot sila na baka masyado siyang lumakas. Tahimik niyang sinabi na kung ganoon ang pagtrato nila sa kanya, wala silang karapatang magreklamo kapag nagpasya siyang bawiin ang lahat ng kanyang itinayo. Ipinuslit ni Lin Tian ang kanyang kamay sa loob ng kanyang balabal at naglabas ng kakaibang potion. Walang pag-aatubili, binuksan niya ito at ininom ng isang lagok. Sa kanyang isip, nakapagdesisyon na siya, hindi na niya hahayaang tratuhin siya bilang isang kasangkapan muli. Samantala, ang hukbo ng mga halimaw mula sa Great Tomb ay sumugod pasulong na parang napakalaking pader ng laman at kalamnan. Ang mga dambuhalang nilalang ay nagmarcha patungo sa puwersa ng papa. Ang kanilang mga mata ay puno ng marahas na gutom habang nakatitig sa mga banal na kabalyero. Sa kabilang panig, si Pope Douglas at ang kanyang mga kasama ay nakatanaw sa paparating na mga halimaw na may halatang takot. Itinaas ni Douglas ang kanyang boses at hiniling na ipaliwanag ni Veronica ang tunay nitong layunin. Tinanong niya kung bakit kailangan pang ipagpatuloy ang labanan at magdulot ng mas maraming kamatayan. Sa paraan ng kanyang pananalita, tila pagod na siya sa walang katapusang pagdanak ng dugo. Ngunit agad itong tinanggihan ni Veronica. Sinabi niyang ang papa mismo ang tunay na dahilan ng lahat ng pagkamatay. Ayon sa kanya, ang nais lang niya ay mamuhay ng payapa. Ngunit ang simbahan ang palaging nakikialam sa mga gawain ng Great Tomb. Galit na sumagot si Douglas. Sinabi niyang walang saysay ang usapan tungkol sa normal na buhay para sa kanya. Sa kanyang pananaw, matagal na siyang patay at isa na lamang kalansay. Dapat daw siyang manatiling nakalibing sa libingan. Ngunit tumugon si Veronica nang may panunuya. Itinuro niya na matanda na si Douglas at malapit na rin sa kamatayan. Iminungkahi pa niyang sumali na lang ito sa kanya bilang alipin, kahit papaano. Tulad ng kanyang anak, hindi na ito mamamatay sa katandaan. Nang makita ni Douglas ang sarili niyang anak na nakatayo sa likod ni Veronica na parang isang puppet, sumabog ang kanyang galit. Nag-iba ang anyo ng kanyang mukha habang sumisigaw sa puot. Hindi matanggap ang sinapit ng kanyang dugo at pamilya. Mukhang wala ng interes si Veronica sa pakikipagtalo. Itinaas niya ang kanyang tungkod at itinuro ito kay Douglas. Sinabi niyang hindi ang larangang ito ang tamang lugar para sa kanilang huling labanan, at iminungkahi niyang tapusin na nila ang lahat ngayong araw. Kaagad niyang ginamit ang mahika, Kingdom of Darkness. Sa sandaling ito'y ma-activate, sabay na nawala sina Veronica at Pope Douglas.
Pumasok sa isang hiwalay na larangan na para lamang sa kanilang dalawa. Sa malapit, tumawa si Abito nang may kesab-ikan, sinabi niyang oras na nila upang lumaban, walang pag-aalinlangan, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na lipulin ang bawat miyembro ng simbahan. Mabilis na nalugmok sa kaguluhan ng larangan ng digmaan habang nagbanggaan ang dalawang hukbo, ang mga espada ay sumalpok laban sa mga kuko. At hirap na hirap ang mga kabalyero na panatilihin ang kanilang formation, ngunit masyadong malalakas ang mga halimaw. Si Abito ay gumalaw sa buong larangan ng digmaan ng napakabilis, bawat ataking kanyang pinakawalan ay may kasamang pagbagsak ng isa pang kabalyero. Nang makita ang kanyang mga sundalo na isa-isang pinapatumba, tuluyan ng kumilos ang obispo, nagpatawag siya ng isang napakalaking gintong krus at sumigaw ng sacred execution, habang sumabog ang banal na liwanag mula sa kanyang mga kamay. Ang kumikislap na krus ay bumulusok pasulong at tinamaan si Abito sa ere, pinilit siyang bumagsak sa lupa. Ang lakas ng atake ay nagpakawala ng matitinding shockwave sa buong larangan, napasigaw si Abito habang sinusunog ng banal na liwanag ang kanyang katawan, sinubukan niyang kumawala gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit ang sakripisyal na mahika ng obispo ay napakalakas, wala siyang takas. Pagtingala niya, may nakita siyang nakakatakot, isang naglalagablab na halijing apoy ang bumabagsak mula sa langit, nakapagdesisyon na ang obispo, handa niyang isakripisyo ang sarili niyang buhay upang tuluyang puksain si Abito gamit ang huling purification spell. Sa mismong sandaling yun, isang madilim na kamay na may matutulis na kuko ang dumaong sa balikat ni Abito, bago pa tumama ang paparating na atake, biglang lumitaw si Alice sa kanyang madilim na anyo at hinayla si Abito palayo sa lugar. Sa isang makinis na galaw, iniugoy ni Alice ang kanyang talam, hiniwa ang mga kumikislap na piraso ng mahika na bumabagsak mula sa langit, umalingaw-ngaw ang banggaan sa buong larangan, at sa isang iglap, ang atake ng obispo ay napaira piraso. Ngunit sa sandaling yun, isang sinag ng gintong liwanag ang biglang lumitaw sa harapan ni Alice. Masyadong malapit ang distansya at napakabilis ng pangyayari, wala siyang oras upang umiwas. Bigla, isang pagsabog ng apoy ang tumama diretso sa gintong sinag, agad itong nabasag, nang unti-unting mawala ang alikabok, nakatayo pa rin si Alice. Gayunpaman, wala siyang ipinakitang pasasalamat kay Abito, sa malamig na tinig, sinabi niyang siya mismo ang haharap sa arsobispo. Sa puntong yun, halos mawala na ng kontrol ang arsobispo, nakiusap siya sa banal na ina na payagan siyang gamitin ang pinaka-ipinagbabawal na sakripisyal na mahika, ayon sa kanya, kailangang lipulin ang kadiliman, kailangang wasakin ang halimaw na si Alice, kahit pakapalit nito ang sarili niyang buhay. Pinakalma siya ng banal na ina. Ipinaalala niya na ang kanilang misyon ay panatilihin lamang sa lugar ang mga halimaw, malapit nang bumalik ang papa. Ngunit napakagat ng ngipin ng arsobispo, alam niyang malinaw ang kapalit ng mahikang nais niyang gamitin, ang kanyang buhay. Ngunit sa kanyang pananaw, kung maghihintay pa siya, baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataong mamatay sa labanan. Saglit na nanahimik ang banal na ina, lubos niyang nauunawaan ang kakilakilabot na kapalit ng mahikang iyon, sa mabigat na puso. Sa wakas ay ginamit niya ang pinakamataas na antas ng mahika, Flame of Atonement. Isa itong super tier magic na ginawang sisidlan ng banal na puot ang katawan ng arsobispo. Napatitig sina Alice at Abito sa kanyang pagbabago, agad nilang naunawaan ang nangyari, na hawakan ng arsobispo ang kapangyarihan ng isang anghel, partikular ng isang 12 winged seraphim, ang sinumang gumamit ng mahikang ito ay matutunaw sa abo matapos ang 10 minuto, ngunit sa loob ng 10 minutong yun, ang kanilang kapangyarihan ay aabot sa nakakatakot na antas. Pinaikit ni Alice ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang init na sumisiklab mula sa lupa. Sinabi niya kay Abito na ang susunod na 10 minuto ay magiging impyerno para sa lahat. Sa ngayon, iminungkahi niyang lumayo muna sila sa lugar na iyon. Samantala, ang arsobispo ay nakatayo sa gitna ng banal na apoy, at ang kanyang kapangyarihan ay patuloy pang tumataas. Sumigaw siya na ang bawat halimaw ay magiging abo. Ipinagpalit niya ang kanyang hinaharap kapalit ng 10 minutong ganap na pagkawasak. Pagkatapos, bumagsak siya mula sa langit na parang meteor, lumikha ang impact ng isang napakalaking bunganga sa lupa, at kahit ang mismong lupa ay nagsimulang matuno dahil sa tindi ng banal na kapangyarihan. Tinangay ng shockwave si Abito palayo, at dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig, habang siya'y natutulak pa atras, si Alice naman ay bahagyang nakatayo pa, pilit nilalabanan ang marahas na hangin mula sa pagsabog. Sumugod ang arsobispo at nagpakawala ng naglalagablab na suntok diretso kay Alice, sumigaw siya na dumating na ang kanyang paghuhukom. Isang napakalaking halijing apoy ang sumabog at ramaga sa pasulong, nilamon ang lahat ng madaanan nito, walang naiwan kundi abo. Pinanood ni Alice ang paparating na atake, lahat ng posibleng daan ng pagtakas ay sarado na, sa isang maikling sandali, tinanggap niyang ito na ang katapusan.
Ngunit bigla, isang pares ng kumikinang na gintong bota ang tumapak sa damuhan. Dumating na si King Charles II, suot ang maalamat na gintong baluti, kalmado siyang naglakad pasulong at pumwesto sa harapan ni Alice, hamarang sa pagitan niya at ng paparating na atake. Tinanggap niya ang buong pagsabog ng harapan, napatitig si Alice, na bigla sa kanyang nasaksihan, hindi siya makapaniwala na may isang taong kusang hamarang upang protektahan siya. Ngumiti ng marahan si King Charles II at mahinahong tinawag ang pangalan ni Alice. Tumingin si King Charles II kay Alice sa sandaling yun, para siyang isang ama na sa wakas ay may nagawang mahalaga para sa kanyang anak. Ngunit eksakto ring sandaling yun, isang napakalaking naglalagablab na bolang apoy ang sumugod diretso sa kanya. Sa mga huling sandaling yun, naalala ni King Charles II ang araw na unang pumasok si Alice sa kanyang buhay. Noon, isa lamang siyang batang nag-iisa at kaawa-awa, ipinangako niya rito na magkakaroon na siya ng tahanan mula sa araw na yun, at ipinangako rin niyang poprotektahan niya ito tulad ng isang tunay na ama. Ngayon, habang unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas, tahimik siyang humingi ng paumanhin, sinabi niyang hindi na may liligtas ang imperyo, ngunit kahit ganoon, nais niyang gamitin ang natitira niyang buhay upang masakliyan ang lahat ng ibinigay sa kanya ni Alice sa paglipas ng mga taon. Sa huli, sinabi niyang, patawad, nakatayo si Alice sa gitna ng mga guhong nakapaligid sa kanya. Ang may itim na piraso ng kaluluwa ay dahan-daang naglalaho sa kawalan. Hindi kalayuan sa likuran niya, nasaksihan ng arsobispo ang lahat, nanginginig ang kanyang katawan habang pinupuno ng pagsisisi ang kanyang isipan, tahimik niyang tinanong ang sarili, ano ang nagawa niya, sa sarili niyang salita, napagtanto niyang napatay niya ang hari, at nagtataka siya kung ilan pa ang magiging pagkakamali niya. Biglang sumiklab ang galit ni Alice, at ang kanyang presensya ay naging mas nakakatakot kaysa dati. Diretso siyang sumugod sa arsobispo at idiniklara na nararapat itong mamatay. Ang arsobispo ay hindi na nagpakita ng anumang balak na lumaban, nanatili lamang siya sa kanyang kinatatayuan habang humahati sa hangin ang talam ni Alice. Ilang sandali lang, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, wakas ng buhay ng isang panatikong pari. Pagkatapos noon, nanatiling nakatayo si Alice sa gitna ng larangan, isang madilim na aura ang dahan-daang kumalat mula sa kanyang katawan, tila nais lamunin ang lahat sa paligid. Lumapit si Albedo at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Alice, sinubukan niya itong aliwin, sinabing magiging maayos din ang lahat, at hindi nila ito iiwan. Ngunit walang naging reaksyon si Alice, sa halip, direkta siyang naglakad papunta kay Gokwang at kalmadong nagbigay ng utos, tipunin ang lahat ng goblin na umabot na sa antas ng bayani. Ayon sa kanya, dumating na ang oras upang lusubin ang kabisera. Ang biglaang desisyong yun ay nag-iwan kay Albedo sa pagkalito, matapos mag-isip sandali, inutusan niya ang tatlong ulong lobo na si Cerberus na sundan si Alice, inatasan din niya ang halimaw na sundin ang bawat utos ni Alice at agad mag-ulat pabalik. Samantala, sa ibang bahagi ng labanan, patuloy pa ring lumalaban ang mga kabalyero ng imperyo, kasabay nito, patuloy nilang hinihikayat ang banal na ina na umalis na agad, ipinaliwanag nila na bumagsak na ang hari, kahit mapigilan pa nila ang mga halimaw ng sandali, wala na ring pag-asa ang kabuuang sitwasyon, binalaan nila na kung mananatili pa siya, malalagay sa matinding panganib ang kanyang buhay. Bigla, nahati ang kalangitan, isang napakaliwanag na gintong sinag ang bumagsak mula sa itaas. Bumagsak si Angel Gabriel sa larangan ng digmaan, kahit wasak na ang kanyang katawan, ang impact ng kanyang pagbagsak ay nagdurog sa lupa at lumikha ng napakalaking bunganga. Sa loob nito, si Pope Douglas ay pilit na tumayo, ibinaling ni Gabriel ang kanyang malamig na tingin sa kanya at tinawag siyang traidor, hiniling niyang ipaliwanag kung bakit patuloy itong kumakalaban sa kanila, ano ba ang kinalaman nito sa lahat ng ito. Sa sandaling yun, may isa pang anyo ang lumitaw sa himpapawid. Dumating si Veronica, at sa kanyang tabi ay ang nahulog na anghel na si Lucifer. May bahagyang ngiti si Lucifer habang hayagan niyang pinukaw si Gabriel, ipinaliwanag niya na noong una ay wala siyang interes sa laban na ito, ngunit nang malaman niyang sangkot si Gabriel, hindi niya pinalampas ang perpektong pagkakataon para sa paghihiganti. Sa malamig na tinig, idinagdag niya na si Gabriel ang nagbintang sa kanya noon. Nagpatuloy si Lucifer sa kanyang panata, balang araw, babalik siya sa banal na hukuman, at kapag dumating ang araw na yon, ipapangako niyang luluhod si Gabriel sa harap niya at magmamakaawa para sa kapatawaran. Tinuring yun ni Gabriel bilang matinding insulto, sumabog ang kanyang galit habang sumisigaw, tinawag si Lucifer na isang kasuklam-suklam na traidor. Ngunit sa kabila ng galit, malinaw na nauunawaan ni Gabriel ang sitwasyon, wala nang pag-asang manalo. Tumingin siya sa mga kabalyero na patuloy na desperadong lumalaban sa larangan, sa mabigat na tinig, sinabi niyang hindi kailanman makakalimutan ng Eden ang nangyari sa araw na yun, nangako siya na ang kanilang sakripisyo ay paghihigantihan.
Ayon sa kanya, darating ang araw na pagbabayaran ng Great Tomb at ng mga goblin ang lahat. Pagkasabi nito, tuluyan ang naglaho si Gabriel, ang naiwan na lamang ay si Pope Douglas, wala ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Unti-unti, bumigay ang kanyang katawan, at bumagsak siya sa lupa. Agad na tumakbo ang banal na ina papunta sa kanyang tabi at lumuhad sa kanyang harapan, pamatak ang mga luha sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang malapit na itong mamatay. Sa huling natitirang lakas ng kanyang katawan, mahina siyang kinausap ni Douglas, sinabi niyang magtungo siya sa Sword Kingdom at sa mga kalapit na bansa, ipinaliwanag niyang may sapat pang kapangyarihan ng simbahan sa mga lugar na iyon upang protektahan siya. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tuluyan ang nagwakas ang kanyang buhay. Hindi kalayuan, tahimik na pinanood ni Veronica ang lahat, walang emosyon ng kanyang mukha, na para bang ang buong pangyayari ay eksaktong ayon sa kanyang inaasahan, ang tagumpay ay lalo pang nagpatibay ng kanyang kumpiyansa. Sa malamig na tinig, kinutya niya ang naging resulta, sinabi niyang nakakadismaya ang huling galaw ni Douglas, sa kanyang pananaw, ang mga tinatawag na anghel ay tumakas agad nang makita ang kanilang matagal ng kaaway. Sa puntong yun, naniniwala si Veronica na wala nang makakatalo sa kanya, kahit gaano pa kalakas si Douglas noon, para sa kanya ngayon ay isa na lamang itong abo. Tumingin si Albedo sa kanya nang may paghanga at sinabing gaano man kalakas ang kanilang mga kaaway, walang makakatumbas sa talino ni Veronica. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang gagawin nila sa mga goblin at kay Lin Tian. Kalmadong sumagot si Veronica, wala na raw halaga ang mga yun, sinabi niyang bahala na si Albedo kung ano ang nais niyang gawin sa kanila. Kung gusto niya silang lipulin para ilabas ang galit, ayos lang din yun. Pagkarinig nito, bahagyang namula ang mukha ni Albedo sa kasabikan, sa kanyang isipan, napakabuti ng kanyang amo sa kanya. Pinangarap pa niyang darating ang araw na personal niyang mapuputol ang ulo ni Lin Tian at isasabit ito sa loob ng Dark Holy Temple. Ngunit si Veronica ay nakatuon na sa ibang bagay, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa banal na ina at inalok itong sumali sa Great Tomb. Agad itong tumanggi ang banal na ina, puno ng galit. Sinabi niyang ang mga halimaw ay walang alam kundi pagpatay at pagnanasa, para sa kanya, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa sumuko sa kanila. Malamig siyang tiningnan ni Veronica at tinanong kung wala ba talaga itong handgerang mabuhay. Sumangot ng may paghamak ang banal na ina, sinabi niyang kung natatakot siya sa kamatayan, hindi sana siya nakatayo roon, kung nais siyang patayin ni Veronica, gawin na raw nito agad. Mahinang napabuntong hininga si Veronica, tila na dismaya. Sinabi niyang nakakalungkot na ang simbahan ay lubos na nagugas ng isip nito, hanggang sa hindi na nito pinahahalagahan ang sarili nitong buhay. Dahil doon, sinabi ni Veronica na lubos siyang nadismaya sa babae, idinagdag pa niyang kung ganoon ang kaso, huwag siyang sisihin sa susunod na mangyayari. Habang nagsasalita, sinimula ni Veronica ang isang ipinagbabawal at hertikong summoning technique. Ngunit sa mismong sandaling yun, isang kumikinang nagintong Holy Grail ang biglang lumitaw sa himpapawid. Nagpakawala ito ng napakalakas na presyon, isang napakalakas na bugso ng banal na liwanag ang sumabog mula sa kalis at tumagos diretso sa katawan ni Veronica. Napahiyaw siya sa sakit at agad na tumingin sa pinanggalingan ng atake. Ang presensyang kanyang naramdaman, ay halos hindi niya mapaniwalaan. Sa loob ng kumikislap na liwanag, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Ang Corpse Pope, sa kanyang kamay ay hawak ang Endless Holy Grail, isang sagradong artifact na kayang magbigay kahit sa patay ng kakayahang gumamit ng world-class magic. Nayanig si Veronica sa nakita at agad na tinanong kung paano ito nakatakas sa Kingdom of Shadows. Sa malamig na tinig, sumagot ang Corpse Pope, isinakripisyo ni Douglas ang sarili upang maibalik ang kanyang kaluluwa. Iisa lamang ang layunin, paghihiganti. Sa sandaling yun, sumabog ang banal na kapangyarihan sa buong larangan. Sumigaw ang Corpse Pope na bago siya tuluyang mawala muli, ay padadala niya ang buong Demon Legion sa impyerno. Upang ipagtanggol ang sarili, agad na tinawag ni Veronica ang sinaunang nilalang na kilala bilang Old Worm. At sa isang iglap, nagsimula ang banggaan ng dalawang nakakatakot na kapangyarihan. Ang mapanirang puwersa mula sa Holy Grail ay kumalat sa buong larangan na parang banal na parusa. Lahat ng madaanan nito ay nilipol, ang mga halimaw ay sumigaw habang sinusunog ng banal na apoy ang kanilang mga katawan. Ang kapangyarihang yun ay lampas sa kayang tiisin ng karamihan. Kahit si Albedo ay tinamaan ng atake, napasigaw siya sa sakit habang desperadong tinatawag si Lady Veronica upang iligtas siya. Samantala, ibinuhos ng Corpse Pope ang lahat ng natitira niyang lakas sa atake, ipinahayag niyang bago siya tuluyang maglaho, dudurugin niya ang bawat demonyo roon hanggang maging abo. Sa ilalim ng napakalakas na puwersa, napaluhod si Veronica.
Sa sandaling yun, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali, nang hilahin niya si Douglas sa isang one-on-one na labanan sa loob ng Kingdom of Shadows, hindi niya namalayang binigyan niya ito ng pagkakataon para sa isang mapanirang kontra-atake. Kung magpapatuloy ito, hindi nakakayanin ng kanyang katawan, nasa gilid na ng pagkatalo, namula ang kanyang mga mata sa matinding galit, sumigaw siya na sila ang nagtulak sa kanya na gawin ito, at kasunod nito, ginamit niya ang pinakamataas na ipinagbabawal na teknik, ang Hertikong Summoning, ni Warem, ang sinaunang pinuno.